Xiaobay, bago tayo manghuli, hindi ba't sinabi ko na ng malinaw? Huwag kang tatakbo kung saan-saan. Bakit ka umalis mag-isa? Yung mga nakamaskara, mukhang napakasama. Nang ahas silang saktan ka ng malubha. Tapos basta ka nalang iniwan dito. Mabuti na lang at hindi ka nila pinatay. Kung hindi, mamamatay sa sakit ng puso si Tia. Muling lumitaw ang mga alaala. Ngayon, si Long Xiaobay, kasama ang tatlong kasama, ay nanghuli. Sa paglalakbay, hindi siya nag-ingat at nahiwalay sa grupo. May nagplano laban sa kanya at pinatay siya sa lugar na iyon. Kahit ang bangkay ay hindi pa nadadala. Ang mga alaala pagkatapos noon ay wala na. Tiyak na ang mga tao mula sa Hautian cult ang kumuha ng bangkay. Humanap sila ng isang malas na tulad ko para managot. Pagkatapos ay naging ganito na. Xiao Yun, sabihin mo nga, bakit sinugatan lang nila ako pero hindi pinatay? Paano ko malalaman? Kuya, huwag ka nang mag-isip ng marami. Malubha ang iyong sugat, bilisan natin. Bumalik na tayo sa Long family para magpagamot. Xiao Yun, hindi mo kailangang mag-alala ng sobra. Ang kaunting sakit na ito, wala lang. Sa tingin ko, mas mabuting ipagpatuloy na lang natin ang pangangaso. Tama, tama, tama. Sa tingin ko rin, hindi naman masyadong malubha ang sugat ni Xiaobay. Kung gusto ninyong manghuli, kayo na lang mag-isa. Kailangan kong ihatid si Xiaobay pabalik. Oo, itong anak sa labas na ito. Hindi pa pala pinatay. Sayang naman. HMPH. Kahit hindi pa patay. Ano naman ngayon? Ganyan kalubha ang sugat niya. Baka malapit nang maging inutil. At saka, siya sa Long family. Puro babae ang nagbibigay sa kanya. Siya mismo ay isang pobreng multo na umaasa lamang sa babae. Walang nagagawang matino. Sa isip ni Yeming, ang mga magulang ni Long Xiaoyun ay tiyuhin ni Long Xiaobay. Galit na galit sila sa pagiging malapit ni Long Xiaoyun kay Xiaobay. Kung ganito kaming uuwi at makikita ng iba, hindi maganda. Xiaoyun, huwag kang masyadong lumapit. Kung hindi, papagalitan ka na naman ni Tiyo. Nagulat si Xiaoyun. Namula ang mukha. Xiaobay, huwag kang bamulong sa tenga ko. Pakiramdam ko, may kakaiba. Ha, nakikipag-usap lang naman. Bakit kakaiba ang pakiramdam? Hindi ko rin alam. Basta, napakati. Napakakakaiba. Pati binti ko, nanlalambot. Wala akong pakialam kung malapit ako kay Kuya Xiaobay. Ngunit, kailangan mo ring tingnan ang sitwasyon. Natigilan si Yeming. Hindi alam ang sasabihin. Huwag na nating pag-usapan ito. Bagamat tutol si ama na lumapit ako sa iyo. Kuya, pero wala akong pakialam. Gusto kong nasa tabi mo. Kahit gaano karaming tao ang manayra sa iyo. Maaga o huli, ako ang magiging pinakamagaling sa Long family. Napakaraming nagmamalasakit sa iyo, kuya. Kaya kailangan mong magsikap. Hindi pwedeng sumuko. Kawawa na nga si Tia. Kung hindi ka pa rin lalaban, magiging napakasama ng loob ko. Sa isip ni Yeming, si Long Xiaobay. Dahil anak sa labas at hindi malinaw ang pinagmulan. Lagi siyang hindi tinatanggap sa Long family. Napakakaunti ng resources para sa cultivation. Dagdag pa ang mahinang bloodline niya, na nagpapahirap pa lalo sa cultivation. Hanggang ngayon, ang realm na tulad ko, bilang Xiaobay, ay third-rank martial master lamang. Ang kanyang ina, si Long Waner, ay nakakulong na sa piitan ng maraming taon. Hindi nakikita ang araw. Napakahirap ng buhay. Xiao Yun, huwag kang mag-alala. Hindi ako si Suko. Sa isip ni Yeming, ang karanasang ito, parang kalahati ng akin. Sa sandaling ito, dalawang karwahe ang dumating. Ito ang karwahe ng Long family. Dumating na sila para sunduin tayo. Si Xiaobay ay may sugat. Xiao Yun, sumakay ka at alagaan mo siya. Kaming dalawa ay sa ibang karwahe sasakay. Kuya Xiaobay, magtiis ka ng kaunti. Si Sister Yan ay isang mahusay na manggagamot. Tiyak na mapapagaling ka niya. Basta't makabalik tayo sa Long family. Magiging maayos na ang lahat. Sa isip ni Yeming, natatakot akong, ang paglalakbay pabalik na ito ay hindi magiging madali. Xiao Yun, pahiram ng espada mo. Kailangan mo ng espada para saan? Tiningnan ni Yeming ang espada sa kanyang kamay. Pagkatapos ay biglang itinusok paitaas. Isang sigaw na puno ng takot ang narinig. Siyempre, para pumatay ng tao. Ay ito, si Xiaobay pa rin ba ito? Hindi tama, ngayon hindi oras para isipin ito. May assassin.
Agad na nagpakawala si Xiaoyun ng long one palm. Ang palm technique ay sum-iris sa karwahe. Ito ay, nagulat si Xiaoyun. Tumingin sa paligid. Sa sandaling ito, may mga nakamaskarang tao na pumalibot sa kanilang dalawa. Ha ha ha, natuklasan na pala tayo. Tumingin siya sa kabilang karwahe. Long Xiaoyuan, Long Xiaoxian, hindi ninyo ba nakikita ang mga asasin? Hindi pa kayo lumalapit dito para tumulong. Tutal, hindi naman ito ang Long family. Kahit saan ay may panganib. Baka mayroon pang hindi kaunting assassins na nagtatago. Kailangan naming tulungan kayong bantayan ang mga kalaban na nagtatago pa. Kailangan ninyong magsikap. Tiyak na mananalo kayo at mabubuhay. Ha ha ha, mamaya, ililigtas ko na lang si Xiaoyun. Kahit papaano, yung si Long Xiaobai, kailangang hayaan siyang mamatay. Kayo, murahin nyo man sila. Wala ring silbi. May martial monarch coins ka ba sa iyo? Bilisan mo. Pahiram ng kaunti. Ah, ito, hahanapin ko. Hindi gaanong karami ang martial monarch coins, karamihan ay martial ancestor coins. Kaya inilagay ko sa loob ng bag. Hindi hinati. Xiaobai, kailangan mo ng martial monarch coins para saan? Sa sandaling ito, isang hiwa ng espada ang dumaan sa hangin. Tumama sa harap ni na Xiaobai at Xiaoyun. Agad silang sumugod. Xiaobai, huwag kang mag-alala. Kahit mamatay pa ako, tiyak na poprotektahan kita. Nagsimulang umatake si Xiaoyun sa kanila. Hindi mo kailangang mamatay. Bilisan mo. Ibigay mo sa akin ang martial monarch coins. Xiaobai, kailangan mong lumaban. Nangangahas ka pang magambala. Isang malakas na tama ang tumama sa likod ni Xiaoyun. Bumagsak siya mismo sa harap ni Xiaobai. Xiaobai, kumusta ka na? Huwag ka nang magsalita. Bilisan mo. Ibigay mo sa akin ang martial monarch coins. Xiaobai, ang martial monarch coins ay mahirap gamitin laban sa kanila. At saka, malubha kang nasugatan. Pilitin mo pa. Huwag ka nang magsalita pa. Alam ko. Ha ha ha. Long Xiaobai, ang buhay mo ay akin na. Inihagis ni Yeming ang mga martial monarch coins. Ha ha. Ginamit pa ang martial monarch coins para sa direktang pag-atake. Tingnan mo ang itsura mong iyan. Mukhang malapit ka nang mamatay. Sa sandaling ito, ang mga martial monarch coins ay huminto. Lumulutang sa hangin. Bumuo ng isang array formation sa kanyang likuran. Mamatay ka na. Iwinasiwas ni Yeming ang kanyang kamay. Sumigaw. Yin-yang hand seal. Sa sandaling ito, nabuo ang array formation. Isang higanteng kamay ang malakas na dumagan sa kanya sa lupa. Array formation ito. Terra. Huwag siyang bigyan ng pagkakataon. Patuloy na naghagis si Yeming ng martial monarch coins patungo sa tatlong natitira. Nabuo ito na parang isang kampana na dumagan sa kanilang tatlo. Gangchi Shenhai Array. Pilit na sinisira ng tatlo ang array. Lintik, anong klaseng array formation ito? Nagawa pa tayong ikulong. Ang target, hindi ba't isang hamak lang? Bakit siya may ganito kalakas na puwersa? Bilisan ninyo. Sirain ang array formation. Kung mahintay nila ang tulong, mamamatay tayong lahat. Xiaobai, nagawa mong patayin ang isang kilalang martial master. At nakulong mo pa ang tatlo. Diyos ko, kailan ka pa naging ganito kalakas? Ang array formation na ito ay hindi tatagal. Bilisan mo, magpadala ka ng signal para humingi ng tulong. Ang sugat ay talagang napakalubha. Ginamit ko na ang lahat ng lakas ko. Hay nako, muntik ko nang makalimutan. Noong lumabas tayo para maglaro, may dala tayong ganoong bagay. Titingnan ko kung nasaan. Xiaobai, huwag kang magmadali. Ako rin, unang beses kong hinahabol-habol ng mga asasin. Ang paggamit ng signal para humingi ng tulong, medyo hindi ako sanay. Sa sandaling ito, patuloy na samuka ng dugo si Yeming. Xiaobai, Xiaobai, huwag mo akong takutin. Kumalat na ba ang lason sa iyong katawan? Bakit bigla kang sumusuka ng dugo? Bilisan mong magsalita, sagot ni Yeming, dahil ininis mo ako. Sa sandaling ito, bumagsak si Yeming sa ibabaw ni Xiaoyun. Walang tigil siyang sumisigaw. Xiaobai, lintik, ganoon na lang siyang nakaligtas. HMPH, hindi ako naniniwalang itong taong umaasa sa iba ay laging ganito kaswerte. Tara na. Pagkatapos, dinala si Yeming sa isang silid. Sa sandaling ito, dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at nagising. Nasaan ito? Huhuho. Xiaobai, sa wakas, nagising ka na rin. Tinakat mo ako ng husto.
Dahan-dahan lang. Masakit. Ako. Pasensya na. Xiaobay. Hindi ko sinasadya. Ayos lang. Gaano ako katagal walang malay? Pagkatapos, anong nangyari? Pagkatapos mong mawalan ng malay, nagpadala ako ng signal para humingi ng tulong. Hindi nagtagal. Dumating din si Martial Ancestor Uncle mula sa bahay. Yung mga assassins, hindi na rin nila tayo hinabol para patayin. Pagkatapos nilang pilitin sirain ang array formation, tumakas na sila. Pagkatapos noon, dinala ka namin pabalik sa Long family. Mabuti na lang at iniligtas ka ni Xiaoyu. 2 araw kang walang malay bago ka nagising. Xiaoyu, sa aking alaala, siya ay isa sa mga manggagamot ng Long family. Napakalapit niya kay Long Xiaobay. Xiaoyu, maraming salamat sa pagligtas mo sa akin. Ngayon, nawala na ang lason sa aking katawan. Tiyak na dahil ito sa iyong pagsisikap. Pati yung benda, ikaw din ang nagpalit. Tama ba? Naabala kita. Basta't ayos lang si Xiaobay. Mabuti na. HMPH. Itong si Long Xiaobay, talagang may swerte sa mga babae. Naiinggit ako ng kaunti. Xiaobay. Xiaobay. Yung araw na iyon, talagang napakagaling mo. Mag-isa kang lumaban sa 4 na martial masters. At napatay mo pa ang isa. Kailan ka pa natuto ng ganyang kalakas na array formation? Bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Ilang buwan na ang nakalilipas, sa labas, nakatagpo ako ng isang mataas na tao. Sinabi niyang may kapalaran kami. Kaya tinuruan niya ako. Kaya ko nalampasan ang pagsubok. Ngunit, ang aking array formation ay hindi pa perpekto. Ang estado ng spiritual power, minsan meron. Minsan wala. Ang pagkakaroon ng tagumpay, ay dahil din sa swerte. Oh, kaya pala ganoon. Talagang isang napakahusay na mataas na tao. Itong si Long Xiaoyun, talagang madaling maloko. Xiaobay, kailangan mo pang magpahinga ng 2 araw pa para makabawi. Hindi ka na namin gagambalain pa. Magpahinga ka na. Tiyak na magpahinga kang mabuti. Huwag kang tatakbo kung saan-saan. Pagkaalis nilang dalawa, kinuha ni Yeming ang salamin. Itong si Long Xiaobay, ang gwapo ng itsura. Kahit ikumpara kay Ji Wugo ay hindi nalalayo. Hindi nakapagtatakang maraming babae ang nagkakagusto sa kanya. Ito, ang mukhang nagpaparamdam sa akin ng hindi komportable. Sa pagtingin sa mukhang ito, lagi akong may pakiramdam ng pagdududa at hindi mapakali. Ngunit ang dahilan ng pagdududang ito, ay wala akong anumang palatandaan kung saan nagmumula. Master, ang mukhang ito ni Long Xiaobay, ay natatangi. Ito ang tinatawag na morning ghost face, Tang Gui Siang. Napakasama ng swerte. Ano? Morning ghost face. Morning ghost face, Tanghan Siyang mukha ng nagluluksa na kaluluwa. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan. Ito ay isang napakasamang itsura. Ang taong nagtataglay ng itsurang ito, pagkapanganak pa lang ay walang swerte sa buhay. Walang swerte sa kapalaran. Walang swerte sa kapangyarihan. Kapag may nangyayari, laging malas. Kapag gumagawa ng bagay, laging hindi nagtatagumpay. Sa madaling salita, lahat ng bagay ay hindi naaayon. Sa huli, mamamatay siya sa sama ng loob. Mukhang, ang misyong ito ay hindi kasing simple ng inaakala. Beiming, huwag mo akong takutin. Tumpak ba ang pagtingin mo ng itsura? Hindi mali, kaya lang, ang tinatawag na itsura ay nagmumula sa kapalaran. Bawat tao, pagkapanganak, ang itsura ay nakatakda na. Para sa karamihan ng tao, kahit hindi maganda ang itsura, maaari pa ring umasa sa pagsisikap sa hinaharap para baguhin ito. Ngunit sa mundo, may ilang uri ng itsura, kahit gaano pa kasipag. Napakahirap sirain ang impluwensya nito. Ang morning ghost face ay isa sa mga iyon. Hindi nakapagtatakang si Long Xiaobay ay walang kinabukasan. Yun pala ay dahil sa morning ghost face. Ngayon, napilitan akong maging kamukha niya. Natatakot akong, kailangan ko ring pasanin ang mga pagsubok na dala ng morning ghost face na ito. Huwag nang pag-usapan ng morning ghost face. Ang kasuklam-suklam na Haotian cult, napakasama rin maglaro. Hindi ko alam kung saan nila itinago ang mga gamit at martial tools na itinago ko. Isang buong set ng martial tools at pati ang dragon scale armor sword, lahat nawala. Lalo na, ang physique ni Long Xiaobay, hindi talaga may kukumpara sa akin. Masyadong malayo ang agwat, hindi lamang iyon. Si Long Xiaobay ay napakahirap pa. Kahit sa katawan niya, may dala pa siyang mga makamundong bagay tulad ng ginto.
Noong kara-rating ko pa lang sa Crimson Sun Sect, nagsimula na akong gumamit ng low-grade spirit stones. Huwag nang pag-usapan pa ang Martial Monarch coins. Ngayon, nag-set up lang ako ng array, kailangan ko pang humiram ng pera sa iba. Talagang isang mahirap na hakbang. Tama ka. At saka, si Master ay hindi maaaring gumamit ng divine grade martial skills sa harap ng ibang tao. Dahil, sa huli, si Long Xiaobai ay hindi alam ang two-form sword art. At saka, gamit ang potensyal ni Long Xiaobai, hindi pa tiyak kung kaya niyang tiisin ang divine grade martial skills. Susunod, anong dapat gawin? Ayon sa mga alaala ni Long Xiaobai, 4 na araw mula ngayon, magkakaroon ng isang family competition. Isang beses sa isang taon. Ang 10 manggaguna ay makakakuha ng kwalipikasyon na pumasok sa Divine Dragon Cave para gisingin ang bloodline. Huwag nang pag-usapan ang gantimpala. Sa aking kasalukuyang estado, kung pupunta ako para makipag-away, hindi ba't parang paghahain na lang iyon sa pintuan para sa iba? Ang tubig sa malayo ay hindi makakaapulan ng apoy na malapit. 4 na maikling araw lamang, maging ang potensyal o ang realm, ay mahirap iangat. Beiming. Iminumungkahi kong isaalang-alang muna ni Master ang pagsasanay ng martial skills. Ang Long family, sa huli, ay isang mayamang pamilya. Ang mga family martial skills ay pambihira. Kung magagawang ma-master ng lubusan, ito ay magiging malaking tulong din. 4 na araw na lang bago ang competition. Ngayon, wala akong soul pills. Hindi ko magagamit ang divine deduction art. Gamit lamang ang 4 na araw, makakapag-practice ba ako ng isang martial skill? Si Master, ang lumikha ng divine grade martial skill. Bagamat ang two-form sword art ang may pinakamalaking papel doon, ngunit hindi rin maaaring balewalain ang kakayahan ng katawan ni Master. At saka, may tulong pa ng Taiyi Divine Calculation. Habang nagko-cultivate ng martial skills, si Master ay maaari ring bumuo ng mga galaw. Pabilisin ang proseso. Hanggang ngayon, ito na lang ang paraan. Kung gayon, unahin munang i-cultivate ang level 1 technique sa mga alaala ni Long Xiaobai. Mga kidlat ang lumitaw sa paligid ni Yeming, iba sa mga ordinaryong techniques. Ang pag-cultivate ng Heavenly Thunder Art, kailangang gabayan ng kidlat papasok sa katawan. Para makamit ang epekto ng pagpapatibay, maaaring gumamit ng gangchi na may katangiang kidlat. Sa ganoong paraan lamang magkakaroon ng basehan para gumamit ng mga martial skills na may katangiang kidlat. Ang Martial Monarch coins na ibinigay sa akin ni Long Xiaoyun, may natira pang kaunti. Sakto, gamitin ito para mag-set up ng isang Thunder Guiding Array. Sa sandaling ito, sa kalangitan, mga kulog at kidlat, madilim na ulap ang nagtipon. Sino ang tao sa silid na iyon? May Thunder Guiding Cave na hindi ginagamit. Dito pa nag-guide ng kidlat. May sakit ba siya? Sino pa ba? Tiyak na si Long Xiaobai. Ang pagpunta sa Thunder Guiding Cave isang beses, kailangang magbayad ng 10 Martial Monarch coins. Yung pretty boy, na iyon, karaniwan. Kahit kumain, kailangan pang ilibre ng babae. Saan siya kukuha ng pera para pumunta? Hindi ko rin alam kung anong patagang paraan ang ginamit niya para mag-guide ng kidlat dito. 2 araw pagkatapos noon, sunod-sunod na pagsabog ang maririnig. Ang Divine Thunder Art ay nasa ika-10 level na. Great perfection. Ang pag-cultivate ay mas simple pa kaysa sa inaasahan ko. Kung gayon, ang pundasyon ay naitatag na. Susunod ay ang pag-cultivate ng mga martial skills na may katangiang kidlat. Lumipas pa ang 2 araw. Binuksan ni Yeming ang pinto ng silid. Lumabas. Masyado kong minaliit ang sarili kong kakayahan. Hindi ko inaasahan. 2 araw lang ang ginamit. Naunawaan ko na ng malinaw ang Lightning Dragon Roaming Palm. Sapat na para sa kompetisyon. Nagulat si Yeming nang may makitang tao sa likuran. Xiaobai, sa wakas, lumabas ka na rin. Naghihintay ka sa akin. Oo, mula pa kaninang umaga. Narito na ako. Gusto kong sumama sa iyo para dumalo sa competition. Nakita kong nakasara ang pinto mo. Natakot akong maistorbo ang iyong pahinga. Kaya naghintay ako rito. Pinahirapan kita. Naghintay ka hanggang ngayon. Tiyak na hindi ka pa kumakain. Tama ba? Sabay tayong humanap ng lugar na makakainan. Ano sa tingin mo? Hihihi. Nahulaan kong magugutom ka. Maaga pa lang. Inutusan ko na ang kusina na maghanda ng pagkain. Sumunod ka sa akin. Sumama si Yeming kay Xiaoyun.
Ang ibang tao ay tumingin ng may inggit. Lintik, itong pretty boy na ito. Kumakain na naman ng soft rice, umaasa sa babae. Dahil lang sa mukhang iyon. Lintik, malinaw na mas mataas ang realm ko kaysa sa kanya. Mas maganda rin ang talento ko kaysa sa kanya. Si Xiao Yun, kailanman ay hindi ako pinansin. Sa sandaling ito, sa kainan, ang pagkain ito ay masarap talaga. Haha, basta't may pera. Mag-aalala ka pa bang hindi masarap ang pagkain? Nakangiting dumaan si Yeming sa harap nilang dalawa. Lumapit siya, Long Xiaoxian, at tinapak ang balikat ni Yeming. Nagulat si Yeming. Lumingon. Hoy, Xiao Bai, kumakain ka na naman ng soft rice. Ha? Tahimik si Yeming. Tinitingnan kung ano ang gusto niyang gawin. Bakit? Galit na galit ka. Gumagawa ng isang inutil na nakasandal sa palda ng babae, tapos hindi mo pa pinapayagan ng ibang tao na magsalita. Kung may kakayahan ka, makipaglaban ka sa akin ng isang beses. Gamitin mo ang iyong kamao para sabihin sa akin na hindi ka isang duwag. Xiao Bai, huwag mo siyang pansinin. Kahit ano paman, siya ay nasa Martial Master Realm. Kung lalabanan mo siya, madedehado ka. Tara na, kumain na tayo. Huwag mo na siyang pansinin. Bakit, ngayon, magtatago ka na naman ba sa likod ni Long Xiaoyun tulad ng dati? Para kang isang bulok na itlog. Ang ating Long family ay isang golden aristocratic family. Tapos mayroon tayong isang inutil na tulad mo. Nakakahiya talaga. Tumakbo. Bakit ako tatakbo? Kumakain lang naman ako ng kaunting soft rice. Ang tulad mo, kahit gustuhin mong kumain, wala ka namang makakain. Bakit ako tatakbo dahil sa inggit mo? Ang dapat tumakbo na parang isang talunang aso, ay ikaw. Diyos ko, ito, si Xiao Bai pa rin ba ito na kilala ko? Magaling, bata, tumapak siya sa lupa, sumugod, nangangahas ka pang magyabang ng ganito. Iwinasiwas ni Yeming ang kanyang kamay. Isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang mukha. Nalagas ang mga ngipin sa lupa. Ang iyong Ice Thunder Palm ay magaling din. Hindi nga may kakaila na ito ay isang first-grade martial skill. Nanginginig si Long Xiaoxian ngayon. Ice Thunder Palm. Ang ginamit niya ay ang ikapitong anyo sa Lightning Dragon Romang Palm. Ice Thunder Palm. Nag-cultivate ako ng 32 taon at na-master ko lamang ang ikatlong anyo. Siya na isang inutil, nagawa niyang ilabas ang ikapitong anyo. Paanong nangyari ito? Long Xiaobai. Nang ahas kang sakta ng isang miyembro ng angkan. Ang ama ni Long Xiaoxian ay isang elder sa Law Enforcement Hall. Ang pag-atake ay paghahanap ng kamatayan. Magsumbong ka. Sabihin mong si Long Xiaoxian, bilang isang martial master, ay natanggalan ng ngipin ng isang third-rank martial artist. Tingnan natin kung sino ang mapapahiya. Sa tingin mo, hindi ako nangangahas. Sige na, Xiao Yuan. Kung malalanta dito, sa hinaharap, wala na akong mukhang ihaharap pa. Bata, inatake mo ako habang hindi ako handa kaya ka lamang nakalamang. Sa susunod, hindi ka na magiging ganito kaswerte. Maghintay ka. Pinanood ni Yeming ang dalawang iyon na umalis. Si Xiao Yun ngayon ay gulat na gulat. Hindi makapagsalita. Xiao Bai, ay ikaw. Sa isip ni Yeming, patay na. Hindi kaya, dahil masyadong kahanga-hanga ang ipinakita ko kanina, naghinala na si Long Xiaoyun. Tama rin. Sa ugali ni Long Xiaobai na laging nagtitiis, hinding-hindi niya gagawin ang ganitong bagay. Kailangang mag-isip ng paraan para makalusot. Xiao Bai, ang galing mo talaga. Bigla kang naging napakagaling. Ang cool mo talaga. Nahuhumaling na ako sa iyo. Sa isip ni Yeming, ito, hindi ko dapat minaliit ang talino niya. Makalipas ang ilang sandali, kumakain sina Yeming at Xiao Yun. Nakaupo lamang si Xiao Yun. Pinapanood si Yeming na kumain ng lahams. Xiao Bai, ngayong naging ganito ka nakalakas, tiyak na makakapasok ka sa 10 mangganguna sa family competition. Makukuha mo ang kwalipikasyon na pumasok sa Divine Dragon Cave. Kung ang iyong bloodline awakening ay sapat na dalisay, tiyak na ikaw ang magiging pinakanamumukod tangi. Ayon sa mga alaala ni Long Xiaobai, ang mga puwersang may True Dragon bloodline sa mundong ito ay hindi lamang ang True Dragon Holy Land. Mayroon din ang Long family. At saka, bawat miyembro ng angkan ay mayroon. Kaya lang, ang kadalisayan ng bawat miyembro ng angkan ay magkakaiba. Ang may mas mataas na kadalisayan ay mas pahahalagahan ng pamilya.
Tungkol naman sa antas ng kadalisayan, kailangang pumasok sa Divine Dragon Cave para malaman. Sa madaling salita, ang Divine Dragon Cave ay lugar para gisingin ang True Dragon Bloodline. Bawat taon, nagsasagawa ang Long family ng isang malaking kompetisyon para pumili ng mga angkop na talento para sa Awakening. Xiaoyun, sinasabi mo, kung sa pagkakataong ito ay ako ang manguna, ang treto ba sa akin ng mga kaanak ay magiging mas mabuti? Xiaobai, ang malaking dahilan kung bakit kanila nilalamig, ay dahil si Tia ay nabuntis bago ikasal. Sinira niya ang reputasyon ng Long family. Ipinanganak ka, kasama pa ang iyong morning ghost face. Nararamdaman ng mga kaanak na sa buong buhay mong ito ay wala kang mararating. Kung ikaw ay manguna, katumbas na rin iyon ng pagsira sa morning ghost face. Kahit hindi ka nila tratuhin ng napakabuti, ngunit hindi rin naman magiging masyadong masama. Sa huli, ang ating Long family ay isang golden aristocratic family. Basta't talento, buong lakas nilang huhubugin. Nagtanong lang ako ng basta. Hindi ko inaasahan, ang iyong pag-iisip pala ay napakadetalyado. Kahapon, gumawa ako ng katangahan, iyon ay dahil si Xiaobai, malubha kang nasugatan. Pansamantalang nag-alala ako ng husto. Karaniwan, ako ay napakatalino. Haha, talaga ba? Sa isip ni Yeming, iniisip ko rin tulad ni Long Xiaoyun. Basta't makuha ko ang unang pwesto sa kompetisyon. Ang buhay sa hinaharap ay tiyak na magiging mas madali. Tutal, ito ay kompetisyon lamang sa loob ng angkan. Malayong mas mababa kaysa sa latent dragon rankings. Sa sandaling ito, may isang taong lumapit. Xiaobai Young Master, hindi na po ninyo kailangang sumali sa kompetisyon. Ang Patriarch ay may isang misyon na gustong ibigay sa inyo. Sa isip ni Yeming, ang taong ito ay nagngangalang Longwu. Siya ang tagapamahala sa Long Manor. Napakasama, may kapangyarihan. Sa itsura niya, mukhang ako ang pakay. Xiaobai Young Master, ang Patriarch Old Master ay may utos. Hindi na po ninyo kailangang sumali sa family competition. May isang misyon po sa angkan na kailangan ninyong gawin. Ang misyon ay hindi mahirap. Ang gantimpala naman ay napakasagana. Anong misyon? Ayon sa mga alaala ni Long Xiaobai, gamit ang kanyang pagkatao. Hindi niya maaaring labanan ang utos ng Patriarch. Kung hindi, ikukulong siya. Lintik, bakit sa lahat ng oras, kailangang sa sandaling ito pa sila lumapit? Xiaobai Young Master, tiyak na alam ninyo, noong nakaraang panahon, ang ating Long family ay nakahanap ng isang spirit mine. Kaya lang, ang ilalim ng spirit mine na iyon ay napakakomplikado. Sa kasalukuyan, hindi pa natin malinaw na natutuklasan. Anong antas ba talaga ang doon? Kailangan ng taong tutulong. Ngunit pagsusuri lamang naman ito ng spirit vein. Walang anumang panganib. Young Master, maaari kayong maging panatag. Sige, pupunta ako. Hindi pwede. Hindi mo ba alam, si Xiaobai ay sugatan. Ang kapaligiran ng spirit mine ay napakasama. Ang kanyang katawan ay hindi makakatagal. Hindi siya pupunta. Miss Yun. Ang bagay na ito ay utos ng Patriarch. Kung susuwayin niya ang utos, ang kahihinatnan ay napakaseryoso. Miss Yun, handa ka bang akuin ito para sa kanya? Tahimik si Xiaoyun. Hindi nagsasalita. Pinigilan niya si Yeming. Xiaobai, pinakamasama, sabay tayong pumunta sa Patriarch para humingi ng tawad. Huwag ka nang pumunta. Pwede ba? Xiaoyun, huwag kang mag-alala. Isang misyon lamang ng pagsusuri. Walang panganib. Tutal, isa rin naman akong miyembro ng angkan. Baka bigyan pa nila ako ng ilang mga martial tools para sa proteksyon. Kung hindi man, bibigyan din nila ako ng storage martial tool. Misyon ng pagsusuri, kailangan pa ba ng martial tools? Pagkatapos magtagumpay ang bagay, makukuha mo ang 500 martial monarch coins na gantimpala. Hindi rin iyon maliit na halaga. 500 martial monarch coins. Kung ilang araw lang ang nakalipas, kahit dagdagan mo pa ng ilang 10,000 sa likod, hindi pa rin tiyak na magagalaw ang puso ko. Itong si Long Xiaobai, nasayang ang paghihirap. Masyadong kaawa-awa. Nagdududa pa nga ako, kung talaga bang miyembro siya ng Golden Aristocratic Family o hindi. Hindi nga may kakaila ang morning ghost face. Isang oras mula ngayon, tumayo at magtungo sa minahan. Kung hindi ka makakarating kinabukasan, ituturing na pagpapaliban ng misyon. Ang kahihinatnan, ikaw na mismo ang nakakaalam. Gaya ng inaasahan, wala akong ibang pagpipilian.
Xiaobai, ang storage marshal tool, ibinibigay ko sa iyo. Bagamat ang espasyo ay hindi gaanong kalaki, ngunit tiyak na sapat na para gamitin mo. Sa loob, may 50,000 Martial Monarch coins at 10,000 Martial Ancestor coins. Tiyak na sapat na para sa iyong gastusin sa biyaheng ito. Kailangan mong alagaan mabuti ang iyong sarili. Maraming salamat. Sa ibang araw, tiyak na ibabalik ko ng doble. Sa isip ni Yeming, ngayon. Isang araw. Mahirap. 2 puti, wala na ring pakialam. Pamahalaan siya. Pagkaing libre. Hindi. Pagkaing inaalagaan. Si Xiaobai, talagang nagbago ng husto. Kung dati pa, tiyak na dahil sa amor proprio, tatanggihan niya. Hay, basta't ligtas siya. Mabuti na. Oras ay maikli. Mauuna na ako. Makalipas ang ilang sandali, lumipat ang eksena sa Spirit Mine, gamit ang 10,000 Martial Ancestor coins sa loob ng singsing, sa daan. Nakabili ako ng hindi kaunting materyales para mag-set up ng array. Tiyak na walang magiging problema. Sana, ang mga kaanak sa loob ay hindi ako pahirapan. Gaya ng nasa balita, si Long Xiaobai, talagang pumunta rito para isagawa ang misyon. Ang misyon noong nakaraan ay nabigo. Ang kliyente ay hindi nasiyahan. Sa pagkakataong ito, tiyak na kailangan natin siyang patayin. Libu-libong beses, hindi maaaring masira ang ating pangalan. Tinamaan ng langit. Kapitan, may isang bagay akong hindi maintindihan. Malinaw na ang kliyente ay nagbigay sa atin ng napakasaganang bayad. Bakit hindi direktang magpadala ng Grand Martial Master? O kahit Martial Ancestor pa? Bagkus, pinadala pa ang mga Martial Masters na tulad natin. Malinaw na kung sila ang kumilos. Mas madaling makukumpleto ang misyon. Ito ay espesyal na hiling ng kliyente. Kung ang realm ng assassin ay martial artist, doble ang bayad. Kung martial master, hindi magbabago ang bayad. Martial master realm pataas, wala ni isang bahagi. Talagang isang kakaibang tao. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kahindi pangkaraniwang misyon. Kung gayon, bakit hindi magpadala ng martial artist realm para subukan muna ang lalim? Ngunit ang bayad ay magiging doble. Ikaw, talagang isang hanggal. Noong nakaraan, 4 na martial masters ang natamba sa kamay ng batang iyon. Ang pagpapadala ng martial artist, hindi ba't paghahain lang iyon ng pagkain? Sa ganitong panahon, nag-iisip ka pa ng tubo. Gusto mo lang bang ibigay ang iyong buhay? Sa sandaling ito, dahan-daang pumasok si Yeming sa loob. Nakita niya ang isang taong nagbabasa ng libro. Itong si Senior. Ako si Long Xiaobai. Dumating dito para isagawa ang misyon ng pagsusuri sa Spirit Vein. Umaasa akong pagbibigyan ako ni Senior. Ikaw nga si Long Xiaobai. Kinuha niya ang lampara. Sumunod ka sa akin. Itong Spirit Mine, natuklasan natin 1 buwan na ang nakalilipas. Sakto. Nasa loob ito ng teritoryo ng Long family. Maaari nating direktang minahin. Ang bundok mismo ay walang gaanong halaga. Ang may halaga ay ang Spirit Vein na nasa ilalim ng lupa. Ang Spirit Vein sa ilalim ng lupa ay may kabuuang 15 na sanga. Lahat ay mga branch veins. Ang lokasyon ng main vein ay hindi pa gaanong malinaw. Ngunit, dahil ito ay pag-aari na ng Long family, ang paghahanap sa main vein ay maaga o huli ring mangyayari. Tungkol naman sa iyong misyon, suriin mong mabuti ang unang branch vein sa loob niyan. Ayos na. Ang misyong ito, napakadali. Hindi ba? Kumpara sa inaasahan, talagang mas komportable ng kaunti. Kung pagsusuri lamang ng isang spirit vein, tiyak na napakabilis matatapos. Sumunod ka sa akin. Dadalhin kita sa daan na ito pababa. Hindi magtatagal. Makakarating ka na. Ang paningin dito ay hindi maganda. Itong lampara ko. Ibibigay ko sa iyo. Kailangan mong suriin ng maingat. Kung magandang vein ito, magkakaroon ng gantimpala. Sige, kinuha ni Yeming ang lampara. Nagpatuloy sa paglalakad. Yung batang iyon, nakababa na. Kayo, dapat na kayong kumilos. Makalipas ang ilang sandali, nakatayo na si Yeming sa harap ng pasukan ng isang branch vein. Ito na ang number 1 branch vein. Beiming, mararamdaman mo ba kung mayroong mataas na antas na spirit stones dito? Napakagahirap. Itong spirit mine, kumpara sa piitan ng Crimson Sun Sect noon, mas marami pang ordinaryong bato dito. Napakakaunti, kahit saan ay may mga hilaw na materyales ng spirit stone. Ang aking divine sense ay nahaharangan. Ang sakop na mararamdaman ay lumiit ng husto.
Pag-usapan pa, kakaiba rin. Sa laki at lalim ng spirit mine na ito, dapat ay may hindi kaunting mahahalagang spirit stones. Ngunit sa pagtingin sa mga hilaw na materyales na ito na may ganitong kalidad, hindi naman mukhang ganoon. Tila medyo tigang pa nga. Nagulat si Yeming nang makita ang lampara na may itim na usok na lumalabas. Ang usok na ito, kayang takpan ang 5 pandama. Yung matandang iyon, may problema. Ngunit, hanggang dito lang iyon. Hindi rin ito kayang takpan ang aking divine sense. Master, mag-ingat ka. 4 na tao ang sumusugod. 2 tao, target ang kaliwang balikat. Kanang braso. 2 iba pa, target ang kanang hita at tiyan. Umiwas si Beiming. Nagmamadaling tumalon si Yeming para umiwas. Agad na ginamit ang Thunder Palm. Dumiretso sa dibdib ng 2 malapit. Nataman sila ng kidlat. Gumulong sa lupa. Nasaan ang 2 pang iba? Yung 2 iyon, tumakas papunta sa direksyong iyon. At saka, may isa pang tao sa lugar na nagmamasid, medyo malayo. Nakatakas na ng malayo. Tumakas na. Nakipag-away, tapos gusto pang tumakas. Chaos calculation. Pagkatapos ng deduction, gamit ang Thunder Guiding Array bilang base. Destructive Finger. Ice Thunder Palm. Integrate. Rushing Thunder Destructive Finger. Ang 2 natitira ay tumatakbo na palayo. Anong nangyayari? Siya, paanong sa loob ng Dark Soul Mist? Nahanap niya ang aming lokasyon. Kahit kami, kung hindi kami nagsusuot ng espesyal na martial tool, mawawalan din kami ng 5 pandama sa loob. At saka, ang kanyang atake, napakataas ng intensity. Tiyak na hindi kayang ilabas ng isang martial artist. Ang kidlat ni Yeming ay tumama. Tumagos diretso sa dibdib ng nasa kaliwa. Ito, siya, nakatanga pa rin. Tinamaan na siya ng sumunod na kidlat na palad. Sa mukha ng dugo, bumagsak. Imposible. Yung nasa kabila, napakabilis tumakbo. Nakarating na sa pasukan ng kuweba. Master, makakahabol ka pa ba? Kailangang habulin. Ang aking lakas, nalantad na. Kung hahayaan siyang makatakas, magdadala lamang ito ng mas maraming assassins na mas mahirap harapin. Patuloy na ginamit ni Yeming ang Rushing Thunder Destructive Finger. Mabilis na tumama ang kidlat patungo sa natitirang isa. Ginamit niya ang Heavenly Mystery Step para umiwas. Ngunit nataman pa rin ng kidlat ang isang binti niya. Sugatan na siya. Hindi na makakatakbo. Ginamit ni Yeming ang Instant Step para humabol. Sa sandaling ito, dahan-dahan siyang naglalakad. Lintik. Ang lakas na ito, huwag nang sabihing martial artist. Kahit martial masters, iilan lamang ang nakakarating dito. Malinaw na ang realm ay 3rd rank martial artist lamang. Paanong naging ganito siya kalakas at abnormal? Pagbalik, tiyak na iuulat ko sa organisasyon ang impormasyong nakuha. Hindi tama. Hindi bababasa, kailangang magpadala ng Grand Martial Master. Basta't makalabas ako sa pasukan ng kuweba, maaari kong gamitin ang escape talisman para makatakas. Kasasabi pa lang niya noon, may sumugod at tumadyak sa kanyang mukha. Tumilapon siya. Tumalbog sa lupa. Bakit, ikaw? TSK. Kahit ikaw, naging ganito na ang itsura. Yung iba, tiyak na patay na lahat. Ano? Talagang nasayang ang aking Dark Soul Lamp. Ang iyong realm ay mas mataas kaysa sa Martial Master. Ang pag-atake sa kanya, tiyak na mag-iiwan ng bakas na lampas sa Martial Master level. Kahit patayin mo pa ako, hindi mo maaaring solohin ang bayad. Hindi. Ang mga tao, ay kayo ang pumatay. Ang puntong ito, tiyak na hindi magbabago. Kung hindi, paano ako makakakuha ng bayad? Kaya lang, ang paraan ng pagpatay, kailangang baguhin ng kaunti. Malakas niyang hinampas ang lupa. Long Palm Earth Vein. Ikaw. Nagulat siya nang makita ang malaking bato sa itaas na nabibiyak. Hindi na siya nakatakbo. Nadaganan na siya nito. Pagkatapos, iba pang mga bato ang nahulog. Tinakpan ng daanan palabas. 5 martial masters, nakipaglaban hanggang mamatay sa target sa loob ng minahan. Ang minahan ay gumuho. Tinabyo na ng lahat. Parehong panig ay namatay ng sabay. Tunay ngang isang trahedyang misyon. Sa sandaling ito, sa loob ng minahan, si Yeming ay gumagamit ng instant step para umiwas sa mga bato. Lintik, ano ba talaga ang nangyari? Itong mga basag na bato, lahat ay Spirit Stone raw materials. Mahirap basagin. Kung matamaan, kahit isang Grand Martial Master ay hindi makakatagal. Tiyak na may nagsadya nito.
Karaniwan, ang minahan ay mahirap gumuho ng ganito kakumpleto. Isang malaking bato ang malapit nang bumagsak kay Yeming. Mabilis niyang ginamit ang instant step para umiwas. Ngunit ang buto sa kanyang binti ay nagkaroon ng lamat. Agad siyang gamulong sa lupa. Lintik, ang katawang ito ay masyadong mahina. Ang instant step, hindi rin makayanan ng ilang beses. At saka, itong mga bato, para bang may mata. Bakit puro malalaking bato ang tumatama sa akin? Ang swerteng ito, hindi nga may kakaila ang morning ghost face. Sa sandaling ito, sa itaas ni Yeming, patuloy pa ring nahuhulog ang mga bato. Tapos na, si Yeming ay ganap ng natabunan ng mga bato. Lumipas ang oras, ginamit ni Yeming ang kanyang kamay para basagin ang mga bato sa ibabaw. Matagumpay na nakaligtas sa panganib. Delikado, muntik na akong mailibing ng buhay. Hinihingal si Yeming dahil sa pagod. Si Beiming naman ay pilit na ginagamot ang sugat sa kanyang binti. Sa huling sandali, nakapag-set up din ng protective array. Bagamat sandali lamang tumagal sa pagyanig, ngunit nakakuha rin ng oras para magtago. Maituturing na bahagyang nakaligtas. Ang sitwasyon ngayon ay napakasama. Ang daan ay naharangan na. Nakakulong tayo sa loob ng kuweba. Master, may dala ka bang sapat na pagkain? Kung yung dating storage ring, sa loob noon ay maraming karne ng demonic beast. Sapat na kainin ng 1 taon at kalahati. Ngayon, ang mga pills na pandagdag ng yuan chi, naghanda ako ng kaunti. Ngunit, hindi naman iyon pagkain. Sigurado ka bang, lahat sa paligid ay naharangan na? Ang aking divine sense ay hindi makalusot sa spirit stones. Ang sakop na mararamdaman ay napakaliit. Lahat ng nakikita, ay ganito. Hindi maaaring umasa sa tulong. Hintayin kong dumating ang Long family, natatakot akong matagal na akong namatay sa gutom. At saka, yung mga taong iyon, ay sabik na mamatay ako. At bagamat dito, ang spirit stones ay nasa lahat ng dako, ngunit kailangan ng napakaraming pagsisikap para pakinisin ito at gawing magagamit na spirit stones. Ang madaragdag, ay malayong mas mababa kaysa sa mauubos. Kaya, ang pagpipilian ngayon ay iisa lamang. Wasakin ang lugar na ito. Ginamit ni Yeming ang Snow Dragon Technique. Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ito na ang pinakamalakas na anyo ng Snow Dragon. Ngunit, nakakagawa lamang ito ng kaunting pinsala. Kailangang gumamit ng mas malakas na atake. Mabuti na lang, ang mga bato ay mga patay na bagay lamang. Sa aking lakas ngayon, gamit ang Martial Monarch Coins, ang lakas ay hindi bababa sa katumbas ng isang atake ng isang top martial artist. Patuloy na umalingaw-ngaw ang mga pagsabog. Tagumpay. Ang Martial Monarch Coins, talagang epektibo. Bagamat mas malaki ang pagkonsumo ng yuan chi kaysa sa pag-set up ng array, ngunit ang lakas ay napakaganda pa rin. Sa sandaling ito, ang mga bato sa itaas ay patuloy na namang nahuhulog. Hindi nga, kung ganito, masyado nang hindi makatarungan. Ang mga bato, pinipili pa talaga ang lugar kung saan ako babagsak. Pilit na lumabas si Yeming mula sa tumpok ng mga bato. Ang swerteng ito, talagang hindi may kakaila ang morning ghost face. Naghihinala akong, maaga o huli, mamamatay ako dahil sa pangit na mukhang ito. Ang pilit na paglusot, ay masyadong mapanganib. Master, dapat mag-isip ng ibang paraan. Wu Jiang, lumabas ka para sa akin. Kayo, kung nang ahas kayong ibigay sa akin ang misyong ito, tiyak na may nagmamasid sa dilim. Ngayon, walang tao sa paligid ko. Hindi kailangang mag-alala na malantad ang pagkatao. Itong sirang katawan na ito, basta't madikitan lang. Dumudugo na. Ang lakas, ay kaawa-awa. Ang yuan chi, ay kakaunti. Hindi pa sapat. At saka, ang mas malala pa, itong mukhang ito, ay unti-unting namamatay. Bilisan mo. Palabasin mo ako. Hayaan mo muna akong ibalik ang aking pundasyon. Malagpasan ang mahirap na pagsubok na ito. Ibalik mo sa akin ang aking storage device. Pwede rin. Naghintay si Yeming ng matagal. Ngunit walang sino mang sumagot. Hao Tian called. Lintik. Malapit na akong mamatay. Yung nasa kabilang panig, hindi pinapansin si Master. Master, anong gagawin mo susunod? Ang paghihintay dito, maaga o huli. Mamamatay ka sa gutom. Maaari lamang piliting lumusat. Kung gayon, Master, maaari mong subukang sirain ang daang ito. Si Beiming, nararamdaman niyang ang direksyong ito ay napakalalim. Isang malaking espasyo ang humaharang sa likod ng pader ng bato.
Kung magagawang sirain ang daang ito, marahil ay may daan para mabuhay. Nagpatuloy si Yeming sa paggamit ng Martial Monarch Coins para buksan ang daan. Lumipat ang eksena sa Loiday ng Long family ngayon. Magaling. Ang galing. Ang galing ng teknik na ito. Long Xiao. Kaunting lakas pa. Mananalo ka na agad. May isang taong tumilapon palabas ng Loiday. Si Long Xiao Xian ay hinihingal sa Loiday. Ang labang ito, si Long Xiao, panalo. Maligayang pagbati sa pagpasok sa top 10. Kwalipikado ng pumasok sa Divine Dragon Cave. Nanalo ako. Ha! Sa wakas. Nanalo ako. Sa wakas, makakapasok na ako sa Divine Dragon Cave. Gisingin ang bloodline. Ha ha ha. Xiao Xian. Ikaw at ako, parehong nakapasok sa top 10. Maaari na tayong sabay na pumunta sa Divine Dragon Cave. Kapag nagising na ang ating bloodline, anggat tayo sa langit sa isang iglap. Para sa sandaling ito, naghirap ako ng 3 taon. 3 taon na. Alam mo ba, kung paano ko pinagdaanan ang 3 taon na ito? Ako, araw-araw akong desperadong nagko-cultivate. Sa wakas, nahawakan ko na ang pagkakataong ito. Ako rin. Katulad mo. Dahil sa pagpapatibay ng sarili, tinanggap ko ang napakaraming mapanganib na misyon. Kahit ilang beses, muntik na akong mamatay sa misyon. Ngayong makakapasok na sa Divine Dragon Cave, lahat ng ito ay sulit. Ang kompetisyong ito ay matagumpay na natapos. Inaanyayahan ang mga kalahok na pumasok sa top 10 na bumalik at magpahinga ng 3 araw. Ay adjust ang sarili sa pinakamagandang kondisyon. Pagkatapos ng 3 araw, ang 10 tao ay magtitipon at papasok sa Divine Dragon Cave. Masayang nagsisigawan sila. Napakakakaiba. Bakit sa kompetisyong ito, hindi ko nakita yung pretty boy na si Long Xiaobai? Sa kanyang kasalukuyang lakas, makakalaban siya ng hindi masama ang resulta. Narinig kong, inutusan siyang pumunta sa Spirit Mine para gumawa ng misyon. Hehe, natatakot akong, hindi na siya makakabalik. Lumipas ang oras. Sa loob ng minahan. 3 araw. Sa sandaling ito, si Yeming ay nakapaghukay na ng malalim sa loob. Master, naghukay ka na ng walang tulog ng 2 araw. Bagamat ang kasalukuyang lokasyon kumpara sa simula ay mas malalim na ng husto, ngunit ang layo sa dulo ay malayo pa rin. Sa tingin ni Beiming, hindi kailangang magmadali. Magpahinga ka muna sandali. Beiming, hindi ako maaaring magpahinga. Hindi sa ayaw ko, kundi, hindi pwede. Nitong 2 araw na ito, desperado akong naghuhukay. Bawat paggamit ng Martial Monarch Coins ay napakalaki ng pagkonsumo. Hanggang 10 oras na ang nakalipas, kasama na ang mga pills dito, lahat ng maaaring kainin, kinain ko na. Sa ganito kalaking pagkonsumo, walang anumang suporta, ako ngayon, gutom na hanggang sa nahihilo na ako. Sa sandaling huminto ako, baka kahit daliri ay hindi ko na may galaw. Kung ngayon, sa harap ko ay may isang damuhan, hindi ako mag-aalinlangan na yumuko at kainin ito ng malinis. Sa ganitong estado, hindi ako nangangahas magpahinga. Sa sandaling magpahinga ako, maaaring makatulog ako. Matulog hanggang, natatakot akong hindi na ako madyay gising pa. Maaari ko lamang itira ang kaunting lakas. Magpatuloy. Hindi maaaring magkaroon ng anumang pagluwag. Mabuti na lang, ako ngayon ay mas bihasa na kumpara sa simula. Hindi na kailangang gumamit ng Martial Monarch Coins ng basta-basta dito. Kung naunawaan ko ito agad sa simula, makakatipid sana ako ng maraming lakas. Sa loob ng minahan. 4 na araw. Master, hindi tulad ng cultivation session noon, sa pagkakataong ito. Si Master ay dumaranas ng pagpapahirap sa katawan at isipan. Ito ay ibang uri ng paghihirap. Siya ngayon, natatakot akong ang nasa isip lamang ay ang pag-usad pasulong. Kahit oras ay nakalimutan na. Sa huli, sa ganitong kapaligiran, ang pag-iisip pa tungkol sa oras, ay mas lalo lamang magpapahirap sa kanya. Sa loob ng minahan. 5 araw. Si Yeming ay patuloy pa ring gumagamit ng kanyang mga daliring duguan para maghukay. Kahit ang sakit, ay hindi na niya maramdaman pa. Sa sandaling ito, nanginginig na ang kamay ni Yeming. Pagkatapos ay bumagsak, nag-aalalang walang tigil na tumatawag si Beiming. Master, gutom na gutom, uhaw na uhaw, pagod na pagod, ayoko nang gumalaw. Kahit isang daliri, ayoko nang igalaw kahit kaunti. Libu-libong beses, hindi maaaring matulog dito.
Kung makakatulog ka, hindi ka na madyay gising pa. Ito, hindi mo na kailangang sabihin. Alam ko rin. Ngunit, ang mga talukap ng mata, parang may 1,000 kawil na mabigat. Gustuhin ko mang hindi imulat, napakahirap din. Isipin mo, yung mga mahahalagang tao mo, natatakot akong nakakulong pa rin sa Zoo Antian Great World. Ang mga magulang ni Master, ay kara-rating palang muling isilang. At saka, si Master. Sa buong paglalakbay na ito, tiniis ang hindi mabilang na paghihirap. Talaga bang, handa kang huminto dito? Hinawakan ni Yeming ng mahigpit ang kanyang kamao. Nanginginig. Pilit na bumangon. Siyempre, hindi handa. Ginamit ni Yeming ang bato para saksakin ang kanyang hita. Tinutulungan siyang manatiling gising. Sa pagkakataong ito, hindi bat. Tahimik na ginamaw ni Beiming ang sugat sa hita. Lumipas ang oras. Sa loob ng minahan. Ika-7 araw. Nataman na naman ang ganitong uri. Ito ay ganap na hilaw na materyal ng Spirit Stone. Ang batong ito, parang walang siwang. Maaari lamang umasa sa Martial Monarch Coins para sirain. Ito, ang huling hibla ng aking Yuan Chi. Ito rin, ang aking huling atake. Pinitik ni Yeming ang Martial Monarch Coin papalapit. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas. Ang batong iyon, ay nabasag ng maliit. Dahan-daang gumapang si Yeming papalapit. Hinawakan ang bato sa gitna. May liwanag na tumama sa kanyang mga mata. Sa wakas, nakalabas na. Sa kabilang panig, ay isang silid na puno ng mga bote ng pills. Sa gitna, ay isang pulang enerhiya. Sa itaas nito, ay isang batong imahe ng ulo ng dragon. Sa sandaling ito, si Yeming ay pilit na pinalalaki ang butas. Makalipas ang ilang sandali, matagumpay na nakalabas. Saan iyon? Hindi ko alam. Tingnan mo, parang isang uri ng inheritance land. Ngunit hindi masyadong katulad. Ang espasyo rito ay stable. Wala ring pakiramdam ng pagputol. Hindi tulad ng isang munting mundo na binuksan ng mag-isa. Walang taong gumagabay. Hindi rin katulad ng isang natitirang inheritance land para sa mga susunod na henerasyon. Sa mga alaala ni Beiming, wala ring impresyon kung ano ang lugar na ito. Ayos na. Gamitin mo ang iyong divine sense para suriin ng kaunti. Tingnan mo kung may mga bagay na maaaring kainin. Sa loob ng cabinet, napakaraming pills. Ngunit, hindi ko alam ang partikular na epekto. Sa tingin ni Beiming, kailangang mag-ingat. Agad sumugod si Yeming. May pagkain. May pagkain. Hinablat agad ang isang bote ng pills. Ibuhos agad sa bibig. Pagkatapos, dumakat pa ng pinakamarami hanggat maaari. Bagamat hindi pa malinaw ang epekto ng gamot, ngunit bahala na. Ang mamatay sa lason, paanong may kukumpara sa mamatay sa gutom? Binasa ni Yeming ang mga bote sa kanyang kamay. Ang mga pills ay basta nalang ibinuhos sa bibig. Ito, ang pakiramdam na makakain. Kahit ang karne ng level 6 demonic beast, ay hindi kasing sarap ng mga pills na ito. Kahit gaano pa karami, kaya kung kainin lahat ay maaaring kainin. Binasa ni Yeming ang lahat ng bote sa kanyang mga braso. Sa wakas, nakalaman din ang tiyan. Ngunit, pag-usapan pa, itong mga pills na ito, pagkatapos kainin. Bakit may lasang dugo? Pagkatapos lunukin, nararamdaman kong ang dugo sa buong katawan ko ay kumukulo. Bahala na. Basta mabusog. Ayos na. Sa sandaling ito, biglang may mga boses na narinig. Hihihi. Sa pagpunta sa Divine Dragon Cave ngayon, hindi ko alam kung ilang bahagi ang malilinis sa aking bloodline. Ilang bahagi. Ang lakas din ng loob mong mag-isip. Iyon, ang tunay na bloodline ng dragon. Kung makakakuha ka ng isang bahagi ng kadalisayan doon, magiging napakatindi mo na. Narinig kong, ang kadalisayan ng bloodline ng Patriarch, ang pinakamataas na narating niya ay isang bahagi lamang. Hihihi. Bagamat hindi natin mararating ang antas na iyon, ngunit ang pag-iisip, wala namang masama. Baka sakaling, marating nga natin. Ikaw lang ang nangangahas mag-isip. Huwag ka nang manghula dito. Malapit na tayong makarating sa pinakamababang level ng Divine Dragon Cave. Bago tayo umalis, pinaalalahanan tayo ng mga seniors sa angkan. Basta't makarating tayo sa pinakamababang level, makakakita tayo ng napakaraming spirit medicines. Yung mga spirit medicines na iyon, lahat ay may edad na libu-libong taon. Ito ay ginawa ng mga ninuno sa angkan. Bawat kain ng isang piraso, nababawasan ng isa, may epekto ito sa pag-aalaga ng bloodline. Maaaring mapanatili at gisingin ang ating bloodline.
Kailangan nating maging matipid. Ang pagkain ng marami ay wala ring silbi. Bawat tao, isang piraso lang ang sapat. Pagkatapos kumain, maaari nang pumasok sa loob ng True Dragon Pool para gisingin ang bloodline. Huwag kang mag-alala. Lahat tayo ay nasa iisang bangka. Tayo ay isang pamilya. Paanong mag-iisa nating aangkinin? Hihihi. Libu-libong taong pills na ginawa ng mga ninuno. Pag-isipan pa lang, nakaka-excite na. Sa buong buhay nating ito, isang beses lang tayo makakakain. Hindi ko alam kung ano ang lasa. Kasasabi pa lang noon, nagulat si Long Xiaoxian. Ang tanawin sa loob ay nagpagulat sa kanila. Si Yeming ay may namumuong bibig. Lumingon para tingnan sila. Lahat, parang naging bato. Sa sandaling ito, lumunok si Yeming. Dumighay pa ng isang beses. Ang mahalagang pills na ginawa ng mga ninuno libu-libong taon na ang nakalipas, nagawa mong, ikaw na anak ng. Kumain ka hanggang mabusog. At saka, kinain mo pang lahat. Papatayin kita. Ikaw na tinamaan ng langit. Long Xiaobai. Papatayin kita. Long Xiaoxian. Long Xiaoyuan. Ang aking mga paraan, tiyak na nakita na ninyo. Tiyak na gusto ninyong makipaglaban sa akin. Mga kagalang-galang. Dahan-dahan. Ang batang ito, ay may alam na masamang paraan. Lahat, kailangang mag-ingat. Ikaw na Long Xiaoxian. Magaling ka. Nang ahas ka pang protektahan ang batang ito. Isang Kepman, na tulad niya, anong galing niya? Ako, isang kamay ko lang. Kaya ko siyang durugin. Noon, bakit hindi ko napansin na ganyan pala kayo kaduwag? Sa totoo lang, hindi ko itatago. Ilang araw na ang nakalipas, si Xiaoxian ay nakipaglaban sa kanya. Ginamit niya ang Ice Thunder Palm. Ano? Ice Thunder Palm. Iyon, ang ikapitong anyo sa Ice Thunder Roaming Dragon Palm. Para ma-master ang martial skill na ito, ang pinakamababang realm na kailangan ay Grand Martial Master na. Paano niya nagawa iyon? Bagamat ang mga pills na ito ay hindi gaanong nakatulong sa pagbawi ng aking Yuan Qi, ngunit ang pagharap sa mga langaw na ito, ay walang problema. Hindi nga may kakaila na sila'y mga binata mula sa mga marangal na pamilya. Talagang madaling takutin. Hihihi. Tingnan ninyo. Ang ikapitong anyo lang naman. Ano ba iyon? Tingnan ninyo. Ano ang tawag sa galaw na ito?